For today's video mga mare, kagagaling ko nga lang pala dyan sa trabaho. Nagpahinga nga lang ako sandali mga mare at nagmerienda. At pagkatapos mga mare, yan na nga, tinaayos ko na nga ang mga lagayan ng aking shampoo. Dahil nga mga mare, magugulo na nga ang pagkalagay at syempre mga mare, mga alikabok na rin. Kaya mga mare, pupunasan ko nga muna yung lagayan bago ko ilagay yung mga shampoo. May bago rin kasi akong biling shampoo mga mare at ilalagay ko nga rin para maisalansan na nga lahat. Halo-halo na kasi mga mare, hindi na magkakasama ang magkakatulad na shampoo. Hindi kasi napupunasan to mga mare dahil nga ang asawa ko syempre marami rin ginagawa at hindi rin nga to napupunasan. Kaya mga mare, ito talaga ang una kong ginawa dahil nga naguguluhan na ako. At pagkatapos kasi niyan, pupunasan ko rin yung mga dilata. At ayan nga mga mare, may nangungutang nga sa akin dyan ng 2 balot na tuyo. Kaya tumayo muna ako at binigyan ko muna yung nangutang mga mare. Sa totoo lang kasi mga mare, mas marami talaga ang utang sa akin kasi sa bumibili. Kalimitan kasi ang sahod ng mga trabahante rito mga mare ay kinsenas katapusan. Syempre mga mare, pag wala pang pera, utang lang muna. Okay lang naman mga mare kahit medyo mahaba ang utang, basta pagdating ng bayaran ay bayaran din lahat. Kasi mga mare, magkano lang naman ang tubo ko dyan. Kaya mga mare, mas marami talaga ang pautang ko. Karamihan kasi mga mare, kinsenas katapusan ang sahod ng mga suki ko at may lingguhan pa. Kita nyo naman mga mare, isang kuwanan lang pero marami nang kinukuha. Okay lang sa akin yan mga mare kasi naranasan ko rin naman ang mangutang sa tindahan. Basta magbabayad lang mga mare, walang problema sa akin. So ayan na nga mga mare, ang aking asawa ay nagre-repack din dyan ng mani. At ako nga mga mare, bumalik ulit sa aking ginagawa at para nga matapos ko na. Pupunasan ko pa kasi mga mare ang mga dilata at ang mga sabon. Pupunasan ko rin kasi mga mare yung alak na nasa taas, puro alikabok na rin kasi mga mare. Real talk lang mga mare, meron kasi ibang bumibili na hindi sa'yo nabili pero sa'yo mangungutang. Kaya minsan nadadala talaga ako mga mare. Magpapabili nga pala ako ng ulam dyan mga mare sa aking panganay. At hindi ko na talaga masikaso mga mare dahil nga busy nga kami mag-asawa. Nagkakabiruan pa nga kami dyan mga mare. Kaya nagtatawanan kami mag-asawa. Marami rin kasi siyang nirepack na mani dyan mga mare at dadalhin ko nga rin bukas. Nabili kasi ng mani ang mga katrabaho ko kaya sayang din naman yung konting bibentahin ko. At nilagyan niya rin pala nga mga mare ng sili para nga medyo maanghang. Sabi ko nga mga mare, baka naman marami kang nilagyan na sili at magliyab naman ang uso ng aking mga katrabaho. Sa busy ko nga sa trabaho ngayon mga mare, hindi ko na talaga naaayos ang aking tindahan. Napapagod na rin kasi ako mga mare. Syempre mga mare, hindi rin naman biro ang aking trabaho sa production. Kaya pagdating ko mga mare, nakain lang ako at mamaya-maya ay matutulog na rin ako. Ayan nga mga mare, ang gulo pa nga ng mga sabong mabango dyan at mga soundrocks ko dyan. Punasan ko muna yan mga mare para naman iayos ko nga ng lagay. At wala na nga rin akong panindang itlog mga mare, hindi pa nga kami makabili. Hindi pa kasi ako makapunta dun sa suki ko ng itlog mga mare para dun ako bumili. Mahirap kasi bumili sa iba mga mare, karamihan kasi maraming bugok. At nasanay na talaga ako dito sa suki ko ng itlog gawa ng talagang laging bago ang kanilang itlog. Kahit magtagal ang itlog mga mare, hindi pa talaga nabubugok. Hinahanap ko nga dyan mga mare ang basahan ko at di ko nga makita. Yun, nakita ko na nga mga mare. So ayan na nga mga mare, natapos ko na nga isalansan at napunasan ko na rin lahat at lalong-lalo na ang pinaglalagyan ng aking mga paninda. Yan lang naman ang inayos ko mga mare, pati ang alak, pati ang mga sabon at dilata. At pagkatapos ko nga mga mare, nandito na nga pala ako para magbalot ng uling. Ginabi na nga ako dyan mga mare, kita nyo naman na hindi na talaga ako nagpalit ng damit. Sinadya ko talaga mga mare na hindi na muna magpalit nga ng damit. Dahil nga mga mare, marurumihan din naman at uling nga ang aking babalutin. Para nga mga marit, isang labahan nga lang. Mahirap naman mga marit magpapalit ako tapos magbabalot din ako ng uling, di madudumihan din yung aking sinuot.
Kaya mga marit, hindi ko muna nga pinalitan ang aking damit para nga sabihin ng aking mga ka-work ay dito na nga ako nag-overtime sa aking tindahan. At habang nagbabalot nga kami dyan ng uling mga mari ng aking asawa, syempre nandun naman ang aking biyanan sa gilid at nanonood nga sa amin. Pag ganyan kasi ang gawain ko mga mari, magbabalot ako ng uling, ay katuwang ko talaga ang aking asawa. Siya kasi mga mari ang nagbibiyak na mga malalaking uling para ako naman ang tagabalot nga. Para nga mga marit, mas mabilis nga naming matapos. Pag nagtutulungan kasi kami mga marit, mabilis talaga namin natatapos ang aming ginagawa. At ayun nga mga mari, ang aking bunso ay lumapit na nga sa aking biyanan. Mas malapit kasi ang mga anak ko mga mari sa aking biyanan dahil mga baby pa yan, ay si tatay na nga ang nag-aalaga. Kay tatay nga namin mga mari pinapabantay pag kami namamalengke ng aking asawa nung baby pa nga ang bunso ko. So hanggang dito na lang. Bye!